Hi guys! Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa personal finance at investing. Kung bago ka dito, siguraduhin mag-subscribe para sa mga tips kung paano maging mas financially smart at magtagumpay sa paghawak ng pera. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic na magbibigay sa iyo ng mas maayos na kontrol sa iyong finances. Ito ay ang pagbuo ng budget. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng budget ay isa sa mga unang hakbang patungo sa financial freedom? Kaya kung gusto mong matutunan kung paano gumawa ng budget at kung paano ito makakatulong sa iyo na masubaybayan ang kita at gastos mo, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. Heto ang mga kailangan mo para maging wise sa pagbuo ng budget. Kailangan ng tamang mindset. Aminin natin, masarap gumastos, pero mas masarap makitang malaki ang savings mo dahil may safety net o peace of mind ka. Madalas ang hadlang sa effective budgeting ay ang ating mindset. Kaya bago tayo magsimula sa budgeting journey natin, iwasan natin ang mga negative thoughts. Tip number 1. Alamin mo kung ano ang kinikita mo kada buwan. For regular employees, ito ang take-home pay o sweldo mo. Kung self-employed ka naman, o may ibang source of regular income tulad ng freelancing, ito ay ang kita mo sa isang buwan minus ang mga taxes. Tip number 2. Itotal ang monthly gastos mo at be honest. Ilista ang iyong mga monthly expenses. Meron tayong dalawang klase na expenses. Una, ang fixed expenses. Ito ang mga expenses na hindi nagbabago kada buwan tulad ng renta sa bahay, tuition fee, internet subscription at iba pa. Basta yung hindi tumataas at hindi rin naman bumababa. At yung pangalawa naman ay ang variable expenses. Ito naman ang mga expenses na nagbabago kada buwan tulad ng bayad sa kuryente, tubig, credit card bill, grocery at iba pa. Tip number 3. Mag-assign ng amount for your expenses. Dito mo makikita ang laki ng ginagastos mo. Pero okay lang yan. Ang importante, nakikita mo na kung saan napupunta ang pera mo. Now, kailangan mo nang mag-assign ng mga amount sa mga items na ito. Magkano ang mapupunta sa bayad sa kuryente, sa tubig, renta sa bahay, internet, at iba pa na kailangan mong bayaran buwan-buwan. Tip number 4. Maglaan ng extra income for savings or investment. Kailangan mo rin maglaan ng pera para sa ipon mo. Nang sa ganon, ay meron kang madudukot na pera tuwing may emergency. At sa investment naman, ay kumikita ang pera mo ng interest kada buwan. Maaari mong sundan ang 50-30-20 budgeting guide ng mga financial advisors. Ayon sa guide na ito, ay kailangan mo lang i-split ang monthly income sa 50% para sa needs o yung fixed at variable expenses mo, 30% naman para sa wants o pambili mo ng damit, bagong sapatos, pagkain sa labas, outing, panunood ng movies at iba pa. At 20% naman ay para sa savings at investments. Pwede mo itong hatiin pa ng 10% para sa savings at 10% naman para sa investments. Ayan na guys, natutunan natin ang mga simpleng hakbang kung paano magbuo ng isang budget na akma sa iyong lifestyle at financial goals. Tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang pagbabudget. Sa tamang disiplina at kaalaman, makakamit mo ang financial freedom na ninanais mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like at mag-share ha, at i-click na rin ang subscribe button para masundan mo pa ang ibang mga tips at tricks sa personal finance at investing. Kung may mga tanong ka naman o suggestions para sa mga susunod na videos, i-comment mo lang sa baba at tiyak sasagutin ko yan. Hanggang sa muli nating pagkikita at tandaan, ang tamang paghawak ng pera ngayon ay susi sa mas magandang kinabukasan. See you sa next video. Paalam!